invest na mag-invest ang ating government sa mga facilities na katulad ng paaralan, hospital, ay ginagawa nila, binubulso pa nila ito imbis na itulong. Maraming salamat sa iyong kasagutan. At dalawa na tayo, mahal magpakibasa Mr. Kenneth at pakipaliwanag na rin ang slide na yan. Kahirapan. Ang kahirapan ay isang pagkaya kung saan hindi nakakita ng isang tao, pamilya, pagkakaroon ng mga pamilya. Ito rin ay isang sitwasyon na pinaharap ng ating bansa kung saan maraming natin, lalo na ang mga kabataan. Ang kahirapan po, ito po yung naharapan ng maraming pamilya. Kasi po, dahil sa hindi wastong pamumuno ng ating pamilya. Dahil doon, sila po ay magkakaroon ng katulangan sa kanilang trabaho. Kaya dahil sa kakulangan na ito, ang bawat pamilya po ay hindi na tutususahin ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat. Tunay na, ang kahirapan ay isang sitwasyon na kung saan hindi kaya i-provide ng isang tao o ng isang pamilya ang kanyang basic necessities or basic needs. So, kumakaroon na tayo sa may dalawang uri ang kahirapan. Ang una ay relative poverty at absolute poverty. Ngayon, pakibasa naman at paki-explain kung ano yung naunawaan, Ms. Frenchie, sa relative poverty. Ang relatibo kahirapan ay tutukoy sa kalagayan ng isang tao o pamilya na may mas mababang antas ng pamumuhay sa lipunan. Yung relative poverty daw po, yun daw po yung mga pamilya na mababang antas sa pamumuhay sa lipunan. Tama. Mahusay. Ganito, ang relative poverty, sila yung ang relative poverty pala, ito yung kalagayan ng isang tao na ang kaya lang i-provide ay yung mga kailangan, yung basic needs lang nila. Yun lang yung kaya lang i-provide, pero yung the rest, yung sa kagustuhan nila, hindi na kaya i-provide, gawa ng kahirapan. Maraming salamat. At Ms. Kiwa, pakibasa at pagpaliwanag na rin. Ang absolute property ng kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao o pamilya na walang sapat na pagkain, tirahan at iba pang mga pangunang pangkailangan ng pamumuhay. Ang absolute property daw po, ito daw po yung mga tao na wala po silang
Feudalismo, pagmamayari ng iinang mayayaman sa mga lupain sa kahal. Ang lipunan ay nahahati sa tatlong pangunahing grupo, mga noble, clerigo, at mga pesante. Mahusay, maraming salamat. Ang feudalismo, ito ay isang sistemang pampolitiko at pang-ekonomiya na kung saan ang mga noble o mga maharlika ay nagpapasa ng kanilang mga ari-arian sa kanilang mga manggagawa upang sila ay magtrabaho doon. Pero hindi na di ba ipinapasa, pero hindi talaga binibigay sa kanila. Yun lang ay para magkaroon sila ng mga taga-trabaho para sa kanila. So, hindi nalulutas ang kahirapan dahil nga lahat ng resources ay yung mga mayayaman na nakaka-afford. Yung kunyari sa mga lupa, sila na kaya naghihirap ang mga tao kasi wala silang sariling sakahan, wala silang sariling pera na para sa kanila. So, meron pa rin sila talagang sinusunod, may mga mas ahead sa kanila. Kaya marami